Mainit na balita. Kung ikaw ang Presidential Communications Secretary, kung hindi mo hihilutin at dadayain ang iyong pahayag, paano mo yan i-communicate at ipaliwanag? Mahirap yan eh. You can only sustain lies by creating more lies. Definitely, ang kasinungalingan po ay hindi mo pwedeng hindi mailantad ito sa taong bayan. Hindi po bobo, hindi po tanga ang mamamayang Pilipino. Si Gadon ang bobo. Presidential advisor siya for poverty alleviation. Wala daw mahirap sa Pilipinas, imaginary lang daw yon. As long as puno ang mga mall ng tao, yan daw ay hindi kahirapan. Improvement daw ng buhay ng taong bayan. Bugok talaga, no, bobo. So yung dami ng tao sa mall, ang barometro niya ng pagkakaroon ng walang kahirapan o hindi mahirap ang mga mamamayang Pilipino. Bopols talaga. Ang gagawin ngayon ni Marcos, ipagpapatuloy nila ang pagtapang-tapangan at ang pagdigma-digmaan at pagposturang kayang-kaya natin ng China. Bibili tayo ng mga missile, hindi nga natin mapakain ang mahigit 63% ng ating mamamayang Pilipino na nakakaranas ng gutom at kahirapan araw-araw. My goodness. Yan siguro ang mga pressure kay Ginoong Cesar Chavez, no? Na paano mo yan i-communicate at ipaliwanag kung hindi mo hihilutin at dadayain ang iyong pahayag kung ikaw ang Presidential Communications Secretary, di ba? Mahirap 'yun eh. You can only sustain lies by creating more lies. But definitely, ang kasinungalingan po ay hindi mo pwedeng hindi mailantad ito sa taong bayan. Hindi po bobo, hindi po tanga ang mamamayang Pilipino. Si Gadon ang bobo. Yan ang mahilig magtawag ng bobo sa mga taong bayan, no? Siya lang ang matalino. Eh kung matalino siya, di bobo pa lang lahat ng mga Pilipino. Ano na lang ang bayan natin kung ganyan ang standard ng katalinuhan kay Gadon, no? Presidential advisor siya for poverty alleviation. Wala daw mahirap sa Pilipinas, imaginary lang daw yon. As long as puno ang mga mall ay ng tao, yan daw ay hindi kahirapan. Improvement daw ng buhay ng taong bayan. Bugok talaga, no, bobo. So kung mainit sa labas at wala kang aircon, kahit wala kang pera, naka-short at naka-tsinelas ka, gusto ka magpalamig sa mall, pwede naman. So hindi ka mahirap. Kahit na ikaw ay nagbebenta lamang ng mga dyaryo, bakal, bote at mga basura, pag pagod ka, pwede ka namang pumasok sa mall. So yung dami ng tao sa mall, ang barometro niya ng pagkakaroon ng walang kahirapan o hindi mahirap ang mga mamamayang Pilipino. Bopols talaga. Nagsasahod tayo sa kanya ng magkano? 280,000 to 300,000 pesos a month. Ganun lang ang ginagawa niya. At kung ano-anong kabulastugan, no? Ito ang mga uri ng tao na nasa paligid ni Marcos, no? Dating sip-sip din yan sa panahon ni Digong, no? Itong si Gadon, no? Si Bobo Gadon. No? Dapat lang tawaging Bobo Gadon. Mantakin mo ang barometro mo instead na trabaho, pagkain, pag-aaral ng mga anak at ang kakayanan na tumugon sa panahon ng mga kalamidad at tumugon sa panahon ng pagkakasakit. Ano ang income ng isang pamilya upang tingnan mo scientifically kung ano ang antas ng dami at lawak ng naapektuhan ng kahirapan, ang mall ang kanyang sukatan. Tapos nagsasahod siya ng almost 300,000 pesos. Bobo. Diba? Yun ang dapat tawagin na bobo. Totoong bopols at bobo. Pero pag magsalita yan, bobo! Bobo, bobo, lahat siya lang matalino. I-disbarred ka. No? Kung matalino ka, di alam mo kung ano ang mga rules sa pagiging abogado. Alam mo ang mga canon law sa abogado, kaya hindi ka dapat dinisbar kung hindi ka bobo. Di ba? Kaya dahil bobo siya, dahil bobo, hindi niya alam na may mga rules tungkol sa pagiging abogado. Ayun, dinisbar ng Korte Suprema. So ang kanyang posisyon, poverty alleviation, no, na advisor ni Marcos, pero ang ginagawa niya, political operations. At kung ano-anong kabulastugan sa mga pangingialam niya sa mga proseso ng pangpolitikang usapin na hindi naman yun ang dapat niyang ibigay na matuwid at makatarungang advice kay Marcos kung paano po padamihin ang sources ng pagkain, trabaho at services para sa taong bayan. Yun po ang dapat niyang trabaho at paano mapababa po ang antas na mahigit 60% ng mamamayang Pilipino. In the very latest survey po ng lahat ng survey firm, nagsasabi pong apektado sila ng kahirapan.
at mahigit 8 milyong Pilipinong pamilya, that's around 50 million Filipinos, ang hindi makakumpleto ng pagkain 3 beses sa isang araw. Nagkakaroon sila ng tinatawag na involuntary hunger. Ayun. Yun dapat ang kanyang pinupukusan. At yun dapat ang iniimbestigahan sa Kongreso. Hindi yung si Duterte na lang lahat ang issue. Extrajudicial killing, confidential fund, ang si Sara Duterte, si Digong. They are not the problems. The problem is within the government itself. Kaya nagsipagbitiw, no? Nagsipag-resign itong mga taong ito sa gobyerno ni Marcos sapagkat hindi na nila masikmura, mga kababayan, ang ganitong uri ng napakalubhang incompetent na uri ng gobyerno, walang moral authority and ascendancy, morally bankrupt na, at lumalaganap pa ang tinatawag na systematic and massive restoration of corruption, lalo na po sa loob ng gobyerno niya, habang lumalaganap ang panunumbalik ng krimen, sindikato sa droga at mga kriminal, at pati sa loob ng organisasyon mismo ng gobyerno. Yan ang katotohanan, kaya nagsisipag-alisan ang mga nasa gobyerno ni Marcos. At yan din pong dahilan na ngayon, pati ang budget, sinisindikato nila ng pinsan niya, na si Martin Romualdez. At pinapasagot sila ngayon dito sa Korte Suprema sa naging petisyon nila Congressman Ungab at nila Vic Rodriguez. At ganoon din po dito sa Maharlika Discarte Fund, pinapaliwanag din po sila ngayon. Unti-unti na po silang, at papasagutin din po sila dito sa kanilang ginawang chapsuy at pansit canton na paglabag sa prosesong konstitusyonal at mga requirements ng due process at equal protection of law sa kanilang pinilit na isang illegal na hakbang na tatanggalin po ang mandatong ibinigay ng 32 million na mamamayang Pilipino kay Sara Duterte through a bogus impeachment demolition job. Ayan. Di ba? Malinaw? Yan ang ating tinatalakay, mga kababayan, no? Malinaw na malinaw, no? Diyos ko, ubos na ang kaba ng bayan. Tama, ubos na talaga. Ang PhilHealth ay magbabangkarote na. No less than a Supreme Court Justice ang nakapagpansin during a deliberation doon sa petisyon na ideklarang illegal ang pagkuha ng 60 billion pesos sa pondo ng PhilHealth na ginawa nila Marcos at nila Ralph Recto, ang kanyang Finance Secretary, at ito po ay naibulgar. 3 years from now ay wala na po ang pondo ng PhilHealth kung every year ay zero budget nila na supposedly may mandatory subsidy ang PhilHealth na manggagaling sa sin taxes, mga buwis galing po sa sigarilyo, alak at iba pa, na dapat at least 70 to 75 billion pesos every year ay ibinubuhos natin para palakasin, palawakin at isustain ang public health insurance care system natin. Wala na po yan, hindi na ginagawa ni Marcos ngayon yan, mga kababayan. So, bantayan natin kung ano pa po ang mangyayari dito sa mga resignation na ito, lalo na po itong pinakahuling pagre-resign mula sa gabinete ni Marcos Jr. ng kanyang Presidential Communications Office Secretary na si Ginoong Cesar Chavez, na pwede pong magkaroon ng iba pang mga revelation ng iskandalo sa hindi maganda na dynamics po ng pagpapatakbo dyan sa Office of the President, lalo na po sa loob ng Malacanang. Okay? Bantayan natin yan. Sapagkat habang umiinit at lumalarga po ang mga pangpolitikang hidwaan sa pagitan po ng Marcos at Romualdez, kasama silang dalawa, itong magpinsan na ito at mga alipores nila laban po sa mga Duterte, ay lalo din pong dumadami at lumalawak ang ibinubunga na krisis sa ating bansa. Kagaya ng pagbagsak ng investments. 39% po ang nawalang investment sa atin at napunta po yan sa Thailand, Indonesia, Malaysia, and Vietnam. At ang almost 40% ng dagdag investment at negosyo na ibinuhos na kapitalisasyon ng China ay sa nakaraang 2 taon na umupo si Marcos, hindi po pinasok ng China sa Pilipinas dahil nga po sa maling foreign policy and foreign relations na digma-digmaan at tapang-tapangan ni Marcos Jr. instead of diplomacy and dialogue. Napunta po ang almost 40% ng additional investments at mga negosyo galing China sa mga bansang karatig natin na nagpalakas ng kanilang ekonomiya. I'm talking about Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, na mga bansa na mas maayos po, at Singapore,
at lumakas ang kanilang ekonomiya. Hindi lamang po yan, kundi mismo ang investments na nasa Pilipinas lumilipat na rin po papunta sa kanila. Dahil very unstable po ang political situation sa ating bansa at hindi po maayos ang pamumuno, competence at ang kanyang direksyon ay hindi po matibay kung ang pag-uusapan ay ang good governance. Nanumbalik po muli ang street level crimes, kaliwat ka ng hold-upan, kaliwat ka ng pagdadagsa ng mga adik, pinopost pa rin sa Facebook ang pagbirada sa droga, kaliwat ka ng patayan, at kaliwat ka ng kurakutan, at kaliwat ka ng mga pang-aabuso na ginagawa ng mga alipores ni Martin Tambaluslos sa Kongreso at pinapabayaan ni Marcos. At ngayon, naibulgar pa na illegal at pinilit ang chapsoy at pansit canton na impeachment nila laban sa Vice President at kaya lumaban hanggang Supreme Court ngayon ang ating pangalawang Pangulo. So these are issues that generate a very significant effect na nayayanig, naaantig at naapektuhan ang kalagayang pangkabuhayan, pang-ekonomiya at buong panglipunang sitwasyon natin. And I think that pressure or those pressures have contributed also sa pagbibitiw na rin mismo nila Jaime Bautista sa Department of Transportation at mismo ni Cesar Chavez bilang Presidential Communications Secretary. Ayan, mga kababayan. So, klarong-klaro po, when the President is incompetent, morally bankrupt, and sponsor siya ng kaguluhang pangpolitika na dapat siya ang nagkokontrol at siya din ang pasimuno pa sa paglubha nito at siya ay walang moral authority dahil inaakusahan nga siya na hindi maganda ang kanyang mental state at ang decision making niya ay unstable because of lingering issue na lulong at naggumagamit siya ng illegal na droga o bawal na gamot o yung tinatawag na involvement niya sa drug abuse at hindi niya ito nabibigyan ng katuwiran na mali ito at hindi totoo. Ang lahat ng ito po ay nagpa-pile up at nagiging trigger factors po ito para mas lalo pong maging incompetent at unstable po ang kapasidad ng kanyang gabinete, ng kanyang cabinet position, ng mga kanyang na-appoint sapagkat po apektado sila ng uri ng overall leadership ni Marcos. Mantakin mo siya ang commander-in-chief, mga kababayan, ng buong armed forces natin, ay nang inambush, pinagpapatay, sinunog pa ang military vehicle sa Basilan nung nakaraang buwan at namatay ang 2 sundalo, 10 ang sugatan habang nagsasagawa sila ng road security support para sa United Nations Development Program inspectors. Inambush sila ng mga unit sa ground ng MILF habang mayroon po nagkakaroon tayo ng peace agreement sa kanila at ipinapatupad ang ganitong pag-uusap ng aambush at pinagpapatay ang ating mga sundalo. Wala kang marinig na mga pagpapahayag, pagpapaliwanag o panawagan na ibigay ang katarungan ng gobyerno dito sa mga pinatay na mga sundalo at tropa ng pamahalaan. Magkasunod po yun. 3 tropa ng pamahalaan din pong pinatay sa Basilan noong December. Nitong January, 2 ang patay, 10 ang sugatan. You can never see the President as Commander-in-Chief giving out categorical declaration kung anong gagawin para may patupad ang hustisya at ang batas. Wala. Hindi niya binibisita ang mga namamatayang sundalong ito ng ang mga pamilya nila, ang kanilang mga mahal sa buhay. Malayong malayo po talaga sa pagiging Pangulo at Commander-in-Chief ni Rodrigo Duterte. We are not comparing but we are clearly observing. No, si Duterte niyayakap niya ang mga sundalong sugatan, pinupuntahan at binibigyan po ng karampatang tulong, pati ang pamilya at mga anak binibigyan po ng scholarship at halos pabalik-balik siya sa Marawi, sa Ground Zero Center ng digmaan laban sa Mauti ISIS. Ito si Marcos, ilang beses na bang namatayan ng sundalo na pinagpapatay ng mga teroristang komunista, pinagpapatay ng mga violent extremist, na mga Islamic violent extremist group like ISIS sa Mindanao. At ang mga masaklap pa, may MILF na involved na mayroon tayong peace agreement. Nako, wala kang maririnig na categorical at maliwanag na pagpoposisyon at mga pagpapahayag na paninindigan niya ang katarungan at batas, ipagtatanggol niya ang mga tropa ng pamahalaan at bibigyan niya ng kalutasan ang ganitong malulubhang paglabag at mga pagpatay laban sa mga tropa ng pamahalaan. Wala kang narinig.
Not even from the Department of Defense Secretary Gibo Teodoro. Pero pag bidabidahan mo siya, pag pabulatik-bulatikin mo siya, may patawag-tawag pa siyang inutusan lang daw na bumili ng suka, naging kandidato na sa pagkasenador, at kung ano-anong kabulastugan, aktibo siya. Aktibo siya sa mga party. Aktibo sila sa mga concert. Pero sa buhay at kamatayan na pagsasakripisyo ng ating mga sundalo, wala. No? Hindi mo nga siya marinig. Ngayon, anong kanyang sasabihin? Nagsabi na si Donald Trump, no? Na ipo-pull out niyang suporta sa Ukraine. At tama na yung sobra-sobrang pangguguyo ni Zelensky na magbuhos ng $300 billion ang gobyerno ng Amerika during the Joe Biden administration na BFF ni Marcos Jr. doon sa giyerang hindi naman pinapakinabangan at hindi interes ng Estados Unidos, kundi interes ng mga bansang Europeans na hindi naman pumupundo ng sarili nilang pondo. Ang nag-i-sponsor kay Zelensky ay ang Amerika dahil doon sa desisyon ni Biden. Sabi ni Donald Trump, look at what happened to Ukraine. Sa kanyang tapang-tapangan habang nag-uusap sila, nila Putin ay nagpaling siya at pumunta sa pagkikipagdigma. Wasak ang Ukraine. No? 70% ng kanyang mga lungsod at mga lugar ay wasak. At mahigit 500,000 ng kanyang mamamayan or close to 1 million na daw ang patay. No? Klarong-klaro. There is no victory for Ukraine over Russia. No, hindi niya kaya ang Russia talaga. At nag-uusap nga sila bago mangyari ito na huwag papayagan o huwag pumayag na siya ay maging bahagi ng NATO, mag-independent lang siya kasi gagawing military base at deposituhan ng mga gamit, armas pang-nuclear at mga armas militar ng NATO and European countries ang bansang Ukraine na nasa doorstep lang ng Russia. Yan ang pinagmulan ng kanilang away. So mga kababayan, yan din po ang gusto nating sabihin kay Marcos. O ngayon, anong gusto mo? Ang China nandito sa atin. Karatig bansa natin. Nag-uusap sila ng Vietnam, nag-uusap sila ng Indonesia, Malaysia, Singapore, at ng iba pang mga karatig bansa natin with the same issue sa atin. Bakit ayaw mo makipag-usap? Bakit nagtapang-tapangan ka? At bakit si Commodore J. Tariela ang nagtatakda at nagdidikta kung ano ang foreign policy? Di ba katarantaduhan yan? The architect or the chief architect of foreign policy ng bansa ay ang presidente, hindi ang komodor ng Coast Guard. Ano ito? Mga kababayan, walang alam talaga si Marcos sa pamumuno ng ating gobyerno. At ngayon, ibubulid niya tayo sa kayabangan nila. Ay wala na si Biden, si Trump na. Ayaw ni Trump na bumuhos ng pera para maggyera. At gusto niya i-recover ang ekonomiya ng Amerika at tigilan na ang pangingialam sa mga digmaang hindi naman para sa kanila.